Okay, ang nakikita ho ninyo dito ngayon sa video ay ito ho yung ganap sa KOJC compound, no, or Kingdom of Jesus Christ compound na ginawa nila noong August, no, sometimes in August 2024. So parang recap lang tayo for this video. Kumbaga ang purpose ho nito, bakit ko to pinapakita ulit sa inyo, itong kuha ho natin last year, August 2024, ay para lang parang sa mga hindi siguro nakikita sa scenario na to dito sa KOJC compound nung hinuli, no, nung tinutugis ng kapulisan natin itong si Pastor Apollo Kibuloy. So ito yung ganap, ganito siya ka medyo masasabi nating very alarming din, no, masasabi na rin natin na medyo very chaotic, maraming affected dito ng mga citizens, I mean mga hindi naman kasama sa gulo, pero dahil nga sa pagnanais talaga ng ating mga kapulisan, especially kay General Torre, na pagnanais siya talaga na mahuli itong si Pastor Apollo Kibuloy, ay talagang nilockdown itong area, itong portion na to dito sa kinang diversion road dito sa may barangay Comunal, Purok 8, if not mistaken, Purok 8 barangay Comunal, Buhangin District, Davao City. So harap lang ito ng Kingdom of Jesus Christ compound, labas ng Davao City International Airport. So yun nakikita ho dito, di ba, medyo siya, magulo, chaotic, maraming mga kapulisan, marami ding mga taga-suporta ng grupo ng Kingdom of Jesus Christ. So yan yung pinakita ko dito, is ito kasi yung sinabi ng isang komentor ho natin, or meron tayong babasahing mga komento sa ating comment box sa ating latest upload, no, or yung ka-upload natin kahapon, kagabi, about police presence, no, batalyon, isang batalyon ng kapulisan na namataan noong March 9, Sunday, ng umaga, hapon at ng gabi, na kung saan naka full battle gear ang hitsura ng ang mga pulis, no, naka riot battle or basta naka riot gear, no, meron sila mga ganyan, no, kita niyo yan, may mga battle shield o tawag diyan pang riot shield na bit-bit. So kumbaga para bagang parang magkakaroon ng part 2 daw, no, sabi ng komentor natin, para magkakaroon na ng part 2 ang Kingdom of Jesus Christ or Kibuloy issue, no, or Kibuloy siege ba tawag doon, KOJC. So yun yung parang magkaparehas na yung setup, no. Nagsisimula daw muna sa parang semi dry run. So kahapon naman, I mean nung March 9 ng gabi, Sunday, ay ang datingan is CIMEX, no. CIMEX means simulation exercise. So dry run, simulation exercise, practice, drill, fancy drill, mga ganun, ano ba tawag diyan sa mga mga execution na ginagawa or ini-execute na mga preparation for any kind of disasters, natural disasters, like pwedeng lindol, pwedeng baha, bagyo, tsunami, pwedeng sunog, no, mga ganun. Di syempre yung mga din, mga quick response sa mga, for example, mga bombing or mga terrorist attacks or mga anong pang tawag dyan, no. So which is yun yung parang pinaka highlight sa CIMEX na inaamin ng sinabi ni Police Major General Catherine na nga daw, yun ay CIMEX in preparation for national and local election or in LA. Ayun, bali ang comment tayo dito. Basahin natin sa ating comment box ang mga sentimento ng ating mga netizens na nanonood. May halo, no, may dito, may mga pro Duterte, merong mga anti-Duterte. So pag sinabing anti-Duterte, pwede itong PBBM supporter, loyalist, o di kaya Pink Lawan or Dilawan, gano'n, no, Liberal Party. So dalawang yun, kalaban ng mga Duterte ngayon. So dati Dilawan lang, ngayon ay dalawa na, sanib puwersa. So ganyan ka lakas, no, ang Duterte. It takes two to tango. Kumbaga kailangan na dalawang, dati kasi mortal na enemy ang Dilawan tsaka Marcos, mga mga Liberal Party versus mga Marcoses. Grabe sila yung kumbaga basta kinamuhian, no, to the bones ang mga Marcoses nitong mga nasa Liberal Party. Pero this time napaka-effective talaga nitong mga Duterte, kasi nag-unite talaga itong dalawang magkalaban. So the enemy of my enemy is my friend. So parang ganun yung datingan. So let's go to comment box. Shout out natin si
Neil Jan Tapinit 61, sabi niya, huwag tayong maniwala na sabihin nila exercise yan. Alert kayo mga tol na hindi totoo nga exercise yan, mga pakulo lang yan nila. So sabi naman ni Tito Sugan, may ibig sabihin yan dahil si Kibuloy ganun din, no? So yun ang sabi niya, na nagsisimula daw talaga sa padry-run or parang C-mix, no? Yung sa panahon ni Kibuloy last year yan lang, bago lang yun. That's August 2024. So yun, bali simula sa parang padry-run, jogging daw kunyari sa lugar, sa location. Tapos yun, ang ending, napakabilis ng pangyayari. So yun, nilusob na agad hanggang sa nagkaroon talaga ng lockdown. Hanggang sa may namatay pa na member of QOGC. Basta ano yun, na-witness ko rin yung tawag nito, yung eksena. Andyan nga sa video, kita nyo naman. So ako din, hindi man ako kasapi ng QOGC, hindi man ako kasapi ng QOGC, pero nararamdaman ko yung frustrations, heartaches, tsaka yung stress, no, ng mga taga QOGC. Okay, may heartbeat na naman. Yan ang sabi ni Leonard Balista. So, sabi naman ni Rosemary Kodama, hindi talaga natutulog ang Diyos, paninira nila sa Pangulong BBM. Sa paninira nila sa Pangulo. BBM Sara Duterte magnanakaw sa Okay, Sara Duterte magnanakaw sa Kabanang Bayan, may regress pa. Okay, so ano to siya, no, anti-Duterte, si Rosemary Kodama. May regress piatos, ibalik mo na ang pera ng bayan. So hindi talaga natuto. So ito si Rosemary Kodama, kung nakikinig kayo ngayon ma'am, sana sabihin mo rin yan kay BBM, no, na ibalik niya rin ang Maharlika Fund, ibalik nila ang pera ng PhilHealth na 90 billion yun, no, pagkakaalam ko, or 89 billion or 69 billion, basta billions. So dapat ibalik nila yun sa PhilHealth kasi pera ng taong bayan ho yun, ma'am Rosemary. Hindi ho tayo pwede double standard or parang bias, no. So balik nila sabihin mo kay BBM na ipakibalik yung billions na pera galing sa PhilHealth funds, kasi yung PhilHealth funds pera ho yun ng mga pobreng manggagawa. Okay, isipin mo Rosemary, kung nakikinig ka ngayon, yung mga nagtatrabaho sa Jollibee, McDonald, ang dami kong kakilala na nagtatrabaho dyan as a working student. So according to them, kinakaltasan din daw sila ng PhilHealth. Diba, nakuha mo working student, hirap kumita ng pera, diba, at mura pa yung sahod. Magkano na ba sahod ng mga service crew sa Jollibee, McDonald's, mas fast food chain. So yun, kaya nga sila natatrabaho kasi wala silang pera, kurang yung pambaon, pang matrikula, pambili ng mga allowance, ng mga requirements sa eskwela, allowance. So at least man lang madadagdagan yung nila, or mababawasan, no, yung bigat na pinapasa ng mga magulang ng mga bata na pinapaaral sila. So di ba? Tapos ngayong kakaltasan ng PhilHealth, which is okay lang, walang problema yon. Kasi para din naman sa kanila, just in case na sila magkakasakit, tapos members sila, meron silang contribution. So at least man lang ay magsi-zero bill. Pero ang nangyari, hindi ganoon, no? Contradict dun sa natin, pinaka-intention. So yun, shout out kay Rosemary Kodama. So sana mapaabot mo yung message ko kay Pangulong PBBM. At kawawa yung mga bata, kawawa yung mga working student na nag-aaral sa kolehiyo na walang pantustos ang mga magulang. So napilitan magtrabaho, working student, sila nga pang dagdag sa gastusin nila. Tapos ngayon kakaltasan lang pala sila ng PhilHealth para gawing ayuda. Hindi makatarungan yun. And okay, diretso tayo kay kay Silverio Saratao. Ang sabi niya, wag yan palabasin sa Davao, magkagulo talaga, makita nyo tapang ng mga taga Mindanao. Well, Silverio Saratao, in some point parang hindi ako agree sa iyo, no, na talagang magkakagulo. Wag naman sana, hindi naman natin kailangan magkagulo, para maayos, pero wala pero may time talaga, kung hindi natin alam kung talagang sasagarin, ganoon naman talaga, ang tao kahit pa sobrang duwag niyan, pag once na yung nasasagad, di ba? Yung mga taong ayaw ng kaguluhan, tapos yung nasasagad, pag yan ay napuno, di ba? Kaya wag nating sagarin, wag nating abusuhin yung mga taong mga mababait, tahimik, o ano pa tawag diyan, na yung ayaw ng kaguluhan, tapos yun.
Delikado yan. Wala nang wala na, nag-dry run na, sabi ni Bogski 80. Sabi ni Estelita Laurente, playbook ni Marcos Sr. yan, hodas talaga. Ramil Pasha is 6D. Tama, bantayan nyo, Tatay Digong nyo dahil ulyani na. Sabi ni Ramil Pasha, nangandam lang na sila kay siguro hapit na ang araw ng Davao. Fake news ng ICC simulation exercise, mix lang na maunaan na sila diha. Pwede, no? So sana ganun nga lang talaga. Silent martial na ito, sabi ni Apolinar Gumahad. Puro kayo people power, bakit nung hinuli si Kibuloy may nagawa ba kayo? Pati na rin yung mga kampon niya, sabi ni Dranreva Islao. Baka yan ang huhuli sa boss nyo, sabi ni Bernardo Rojas. Baka hulihin ang ex-president na hindi kumilala ng Diyos na si PRRD at sinabihan pa niya na stupid God. Anong klaseng presidente? Siya, walang kinikilalang Diyos. Baka matulad tayo sa LA na pinarusahan dahil binubuli nila ang Diyos. Silent shouter, okay lang, no? Siguro ano ka lang din na single out mo lang yung pinaka-phrase na your God. God is stupid, no? So tatlo lang yung ano mo yung binasa mo, tatlo lang God is stupid. Pero hindi naman yun para layo sa sinabi ni Sara Duterte na ang kinot and quote ng mga kalaban, syempre para magagamit yun against sa statement ni BP Sara na papatayin si BBM, Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. So yun lang yung tatlo, tapos na doon natatapos. Pero hindi nila sinama yung unang sinabi, yung talagang buong linyahan. O di ba ganyan kabayas ano yan? Ba't ganun kayo? Sa sinabi niya doon na pag ako'y papatay, kung ako'y mapatay, ma-assassinate, gano'n, no? Huwag kang titigil hanggat hindi mo rin napapatay si BBM, Lisa Marcos and Martin Romualdez. O yun yung sinabi niya. Kung siya daw ay mapapatay, kumbaga patayin niya muna. Kung mapatay si Sara Duterte, di ba? Kung i-assassinate siya. So in short, VP Sara's life is equivalent to 3. Ganun, no? So Sara Duterte equals to BBM, Lisa Marcos and Martin Romualdez. Ganun yun, no? So ganun ang kanyang life value. So ibig sabihin napaka-valuable ni VP Sara Duterte. Pero alam nyo, ako, ito sentiment ko to, akin tong opinion and idea. Bahala kayo mag-agree kayo o mag-disagree. Alam nyo ba na kahit pa 100 pirasong BBM, kahit pa 100 pirasong Lisa Marcos and 100 pirasong Martin Romualdez, never ko pa rin ipagpalit si VP Sara Duterte yung kanyang buhay. Kahit pa 1,000 kahit pa 1,000 pirasong Bongbong Marcos, kahit pa 1,000 pirasong Lisa Araneta Marcos at 1,000 piraso na Martin Romualdez, hindi ko pa rin pwedeng ibarter ang nag-iisang buhay ni VP Sara Duterte. At hindi ko na i-explain kung bakit. Sige, explain ko na lang bakit. Ganito yan. Si VP Sara Duterte, nanay, di ba? Bakit pag na-assassinate ba si VP Sara, namatay, tapos mamamatay ang 1,000 ka BBM, 1,000 ka Lisa Araneta Marcos, 1,000 ka Martin Romualdez, yun ba ay sapat ba yun para mawala ang puot, hinanakit, pighati, pangungulila ng mga anak niya na may iwanan? Di ba hindi? Yun. So that's the point, no? Bakit hindi ko kayang ipagpalit ang nag-iisang buhay ni VP Sara Duterte sa 1,000 Martin Romualdez, 1,000 Lisa Araneta Marcos, and 1,000 pirasong Bongbong Marcos. Yun ang point. Pangalawa, meron pa, hindi pa rin natatapos. Si VP Sara ay very strong, matalino, top achiever si VP Sara Duterte. Magaling siyang mayor, 14 years naging mayor sa Davao. Napakagaling, the best. Ang dami niyang award, international award pa, and mostly Hall of Famer, no? Ganon kagaling si VP Sara Duterte. Tapos pangatlo, hindi siya kurakot. Proven and tested ho yan, kasi kita nyo naman sa Davao City kung kurakot talaga ito mga Duterte. Hindi naman talaga
gaganda ang Davao City ng ganito. Kita nyo naman sa mga video ko, di ba? Mga ibang upload. Stock lang kayo kung gusto nyo. Or kung, yan lang, stock lang kayo kung ano, gusto nyo makita yung mga video ko dyan sa Davao City. Kung how rich, how progressive, how beautiful Davao City. Ano yan? Tunay na may pagmamalaki. Yan lang, no? Hindi ko siya ipag-ibarter ang buhay ng nag-iisang VP Sara Duterte sa kahit pa ilang milyon. Kahit milyon pa nga eh. Kahit milyon, 1 million Mark BBM, 1 million Martin Romualdez, 1 million sa no. Hindi pa rin. Hindi ko kaya i-trade ang buhay ni VP Sara. Kahit nag-isa lang, no? Kahit isang VP Sara equivalent to. Ayoko. Kasi in short para sa akin yung tatlong ano na yon, si BBM alam niya naman ginagawa niya, di ba? Ayaw nga niya magpa hair follicle test. O nga pala, shout out natin si balikan natin yung sino to? Rosemary Kodama. Pakiabot ang mensahe ng mga taong bayan kaya PBBM na baka naman pwedeng magpa hair follicle test. Kung wala siyang ini-intake ng mga substances na hindi na ipinagbabawal. Si Tatay Digong nagpi-fentanyl siya kasi doctors prescribe. Okay? So hindi yun illegal. I mean, siya no? Doctors prescribe, yun na yun. Huwag mo i-compare ang substance na, di ba, yung nag-trending. Fake news. Di patunayan yung fake news. Kung hindi totoong nag-i-intake siya ng mga ipinagbabawal na something, so kailangan niya mag-undergo ng hair follicle test. Yun na naman napakadaling gawin nun. Di naman siya puputulan ng daliri, basta buhok lang naman ilang pirasong buhok. At saka nagawa na yun ni Migs Nograles. Buti pa si Migs Nograles, yung kanyang yung tagahimod tumbong ni tagahimod puwet ni Martin Romualdez na si Migs Nograles, di ba? Taga Davao yun ha. Buti pa siya nagpa-hair follicle test na. Tsaka si Paulo Duterte na sinabihan yung adik nagpa-hair follicle test na. Si VP Sara ganun din. Bakit hindi magawa ng pinaka pangulo ng Pilipinas, di ba? Yun. So sino pa ba dito yun natin? 90% na Filipino ayaw na kay Duterte. Konti lang yan supporter ni Duterte. Sabi ni Salde Gangan, saan kaya pinanganak to? Saan kaya to nakatira? Ba't hindi nakikita? Yan lang, no? So maraming thank you sa mga nanonood. Pinakita ko lang sa yung video kung saan kuha natin noong August 2024 kung saan hinuhuli si Pastor Apollo Kibuloy. So kumbaga lang siya, parang iniisip para sa mga hindi pa nakakita that time, baka may iba dyan kakagawa lang ng YouTube channel, kakapanood lang ng channel natin. So just in case ba na curious sa'yo kung gaano nga ba kagulo kapag kung totoo man kung totoo man sakali na makakapasok sa Pilipinas ang ICC tapos hulihin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yan, makakagalo talaga yan malamang. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy, as far as I know, meron silang 6 million or 8 million na supporters. Even hindi supporters, member, no? So meron silang 8 million member, kung di ako nagkakamali, if I'm not mistaken. So marami na yung 8 million. Pero yan nga, nakakagalo na nga, di ba? 8 million pa lang yun. What more kung si Tatay Digong, 16 million ang bumoto. Di ba? 16 million. What more kung pati ang mga bumoto kay VP Sara na 32 million. Marami din yun, di ba? 16 million kay Tatay Digong plus 32 million kay VP Sara. So sum total natin doon, di ba? So that's 48 million. O di ba? Magulo yun, no? Almost kalahati. Nasa ilang population natin sa Pilipinas? Meron tayong 120, di ba? 120 million population. So, di ba? So, magkakagulo dyan, no? Talagang lalaban sa ICC ay ang 48 million, no? So, malaking yun. Malaking gulo talaga mangyayari dyan. So, ayaw natin ng ganun. Kaya nga tayo merong election kasi gusto natin payapa.